Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 4 ng ating Usapang K. So ito ang ating season opener ngayong taong 2026, our pilot episode. Kung saan ating babalikan ang mga espiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, kami nagtitipon ngayon dala ng pananabik at kagalakan upang pagnilayan ang katotohanang nagmumula sa iyo, ang tunay na veritas na nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Panginoon, sa aming pag-uusap, sa kwela man o seryosong tanong, naway umaon ang kaliwanagan, pangunawa at kabutihan. Gabayan mo kami upang ang aming mga sagot sa tanong ng mga kabataan ay maging tanglaw ng karunungan, hindi lamang nagbibigay tuwa, kundi nagpapalalim ng pananampalataya. Turuan mo ang mga kabataan na maging bukas sa katotohanan, maging matapang magtanong, at maging handang makinig. Sa bawat tawa, kwento at aral, naway mas makilala ka namin, O Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng liwanag. Basbasan mo ang aming programang Usapang Case sa Radyo Maria Philippines, lalo na ang amang mga tagapakinig, mga kalakbay. Naway ang bawat spill at maging spill of grace at ang bawat veritas ay maging daan tungo sa mas matatag na pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo na siyang katotohanang walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang ating official website, radyomaria.ph. Bababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radyo Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Ayan, so magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, sister. Magandang araw naman, Father, at sa ating mga tagapakinig, no? Ating Ayan, mga kalakbay. Kamusta, Yes, so, Father? okay naman. So, ang bilis Kamusta ng Pasko? panahon. At kamusta ang bagong taon mo dyan? Well, dito pa rin, no? First time kong nag-celebrate ng Christmas at saka New Year dito sa Gibraltar, no? Kasi ako ay dumating ng January 30, no? Kaya nakaisang taon na din, no? Dito sa ang bilis ating ng mission panahon, area. Father, ha? Oo nga, parang wala lang. At saka ang Kaya bilis ng nga, panahon kasi season 4 na tayo ng Usapang K, di Kaya nga. ba? Ikaw, sister, Nakakatuwa. kamusta naman? Okay naman, Father. Medyo busy kami kasi ang daming mga celebrations, may profession, may golden anniversary, kaya yon. So, Napakaganda no ano kasi naman. tamang-tama yung topic natin ngayon, no? Dahil ito ay, sabi mo nga, mga profession, golden anniversary. So pag-uusapan natin, napakaganda no ngayong araw na ito, no? So ang ating topic ngayon ay isang masaya, matapang at totoong kwentuhan kasama ang isang paring Dominiko, ako yon, at isang madring Dominicana, ayan si sister. Ang ating topic ay sa title na Dominican Tell All, Spill the V, no? V stands for Veritas, kung saan sasagutin namin ng mga host ang mga tanong ng mga kabataan na curious sa kanilang pinasok
na bokasyon. Walang tanong na bawal, walang sagot na tago. Dito, hinihikayat ang mga kabataan na magtanong mula sa seryoso hanggang sa nakakatawa at hayaan sina father at sister, ako yon, na magbahagi ng karunungan, karanasan at katotohanan, veritas, sa paraang magaan, tapat at puno ng pananampalataya. Itanong mo kay sister, itanong mo kay father, at sabay-sabay nating tuklasin kung paano kumikilos ang Diyos sa gitna ng mga tanong ng mga kabataan ngayon, sa tawa, sa kwento, at sa usapang puno ng katotohanan. Ayan. So, ang ating topic ngayon ay about vocation. Yan, napakalapit sa ating mga puso. O, palagay ko, hindi lang ito para sa mga relihiyoso o relihiyosa, no? Bagkus para sa ating lahat na naghahanap o we're discerning, no, yung ating bokasyon. Diba, sister, ito linya mo to, vocation, sister. Hindi kasi Father, very interesting din to kasi I'm very sure marami silang mga katanungan ng mga kabataan, no? Kasi parang they find it like a mystery, no? Usually pag sinabi ng vocation, ang karamihan yung pag-aasawa, o pagiging single, pero yung pagiging pare at madre, minsan hindi nila alam kung ano ba yon, no? One time nga naalala ko may isang nagtanong sa akin, "Sister, may asawa ka ba?" So, yung out of curiosity, may mga katanungan sila kasi gusto nilang maintindihan o gusto nilang malaman kung ano ba yung buhay ng pagiging isang madre at isang pare. Oo, tsaka siyempre siguro yung buhay may asawa, Yeah. nakikita nila yan sa kanilang pamilya, no? Sapagkat tayo, miyembro tayo ng pamilya, no? Ating nanay at tatay, nakita natin sila kinasal, no? Kaya nga yung sakramento ng kasal very obvious or very normal, ika nga, no? Pero yung meron silang ma-encounter na pumipili nung pagpapare, pagmamadre, yung buhay relihiyoso, it's something very nag-i-ignite ng kanilang curiosity. Kasi normally, ang lalaki at babae, siyempre, yung normal course ay makakahanap ng kapartner, and then sila ay magsasama at bubuo ng pamilya. No, pero yung tayo na pumipili ng buhay na ito, no, ay medyo mysterious pa, ika nga, Yeah. para sa kanila. I remember meron ako nakasabay dito sa bus station, no, and then nakahabit ako. So usually kasi nakahabit kami kapag pupunta kami doon sa chapel kung saan kami magmimisa, and then we take the bus, no, nagpa-public bus kami. Kaya in a way maganda rin, no, kasi ano siya parang Witnessing din, Father. ha? Parang witness Preaching din. din. Witnessing, Preaching din. tsaka yung nakaka-start siya ng conversation, no? So minsan, tinanong niya ako, sabi ko, yes, I'm a priest. Sabi ko, ano na siya, medyo mukhang nanay na siya, no? So, tapos tinanong niya ako, so that means you don't get married? Sabi niya, yes. Tapos sabi niya, but normally we get married. Sabi niya, so parang takang-taka siya, no? Bakit ganun? Bakit ang normal ito? Sabi niya, pero bakit kayo ganito, no? So, naging daan din siya kasi maiksi lang yun, inaantay ko lang naman yung bus ko. Kaya sabi ko na lang sa kanya, well, I'm an ordained minister and we live celibate life. Sabi ko, so, normally we don't get married, sabi ko sa kanya. Yeah. Alam mo, Father, kung minsan nasasabi ko din sa mga kabataan, usually sa vocation na nakakapagbigay ako ng mga input sa kanila, minsan tinatanong sila, ano ba ang pagkakakilala nyo sa isang pare o madre? So, may mga maliliit na ano sila, mga idea. For example, sabihin nila na, ang mga pare madre laging nagdadasal. O kaya, ang mga pare madre nag-a-apostolate sila. Pero sinasabi ko sa kanila, hindi nyo to lubos na mauunawaan until na maging part ka ng buhay na yon. Parang, it's just like a piece of puzzle, no? Ito, isang piece ng puzzle na nagdadasal, nag-a-apostolate sila, hindi nag-aasawa, pero hindi mo makikita ang kabuuan ng picture
hangga't maging isang parte ka ng buhay na yan. Yun ang sinasabi ko Mm. lagi sa mga kabataan. To Yes. encourage them na you try this kind of life. Kasi pagka, halimbawa, ikaw nararamdaman mo, gusto mo palang magmadre, tapos hindi mo pinakinggan yung tawag na yon, tapos nag-asawa ka, wala nang way na para masubukan mo itong life na ito. Samantalang pag subukan mo muna itong life na to, tapos makita mo, ma-realize mo hindi ka pala para dito, then Doon. meron ka pa palang options, di ba? Correct. Tsaka 'di ba yung atin nga laging sinasabi, yung sinasabi ni Kristo mismo yung invitation niya na, "Come and see." 'Di ba? Yeah. Normally after we discuss a lot of things, siyempre yung mga kabataan, marami pa rin silang mga iniisip, 'no, marami silang mga tanong or marami silang mga agam-agam sa buhay. And, kung minsan parang yun na lang ang gusto mo ngang sabihin, "Come and see." Kasi nga sabi nga ni sister, hanggang hindi mo siya nakikita o nasusubukan, 'no? And well, later on kapagka nakita mong hindi para sa'yo 'no, kasi yun nga, kung minsan meron tayong gano'ng, stigma 'no, na parang, ay hindi niya nakayanan yung gano'ng buhay 'no. Pero makikita natin lalo ngayon, it's a journey 'no, kaya nga merong parang, meron tayong mga kasamahan 'no, yung formators natin, yung ating mga kasama sa seminaryo o sa kumbento, they accompany us 'no, in discerning 'no, the will of God 'no. Yeah. Kasi nga, ito yung isang tanong siguro ng mga kabataan, paano ninyong nalaman na tinatawag kayo ng Diyos? Hindi ba puwedeng guni-guni lang? Sabi 'no, parang kasi 'di ba 'pag nagsimula tayong mag-vocation campaign, sasabihin natin, vocation comes from the word vocare, Vocare, Latin word which means to meaning call, to, 'no? oo. And then immediately ang nakikitang image yung call na telepono, 'no? Noong araw yung telepono pa na na ano yun, yung I-dial pa, gano'n. dina-dial Dial pa, pa, 'no? Ngayon kasi dial. iba na 'no, yung smartphone na tayo. Pero yung imagination ng mga kabataan 'pag sinabi mong call is, Father, tumunog yung telepono, sinagot at nakausap mo ba ang Diyos?" 'Di ba Mm. gano'n ba yung bokasyon, sister? Ano ba sa o ito nga sabi nila, paano mo malalamang tinatawag ka o guni-guni lang? Para sa akin, Father, ang parang first sign na titignan mo is you are inclined. There's that desire to to give yourself to the Lord. Yun yung parang para sa akin isang sign na malalaman mo na baka nga dito nga ako tinatawag. Tapos kung persistent ba 'yon, no, na kahit na Hmm. I remember no nung first time ko na naisip ko na magmadre, bata pa ako noon parang grade 5 lang ako noon Tapos nawawala kasi syempre nada-divert yung attention ko, yung may mga barkada, may mga boys, mga gimmick, mga ganyan. Tapos hanggang sa nung mag-college ako, parang mas lalong tumitindi yung desire ko to enter religious life. Kaya nang pagka-graduate ko ng college, pumasok agad ako ng kumbento. Hindi, parang wala nang makakapigil sa akin. Kahit na yung magulang ko, kahit ayaw ng magulang ko, pero sumigi pa rin ako. Kahit na yung, ewan ko kung yung spiritual director namin ay tinetest lang ako, pinipigilan niya ako, wag akong pumasok. Pero walang makapigil sa akin. Talagang hindi, kahit sino wala nang pipigil sa akin. Pumasok ako, ayun, dire-diretso na. So hindi pala siya parang yung ini-imagine nila na may tawag talaga, na maririnig mo yung boses ng Diyos sa iyong dasal 'no, na parang yun nga yung parang well, mas delikado yun kasi baka nagha-hallucinate ka na o baka meron ka ng ibang mga naririnig na. Pero yung mga sirkumstansya sa buhay natin 'no, katulad nga ng sinabi ni sister, yung talagang napakalalim o napakatindi 'no, nung desire 'no, sa iyong puso na yun nga sabi niya yung word na walang makakapigil, 'di ba? And it's leading you there 'no. Parang ako naman siguro yung akin is, ako kasi after high school akong pumasok, Kaya parang tuloy-tuloy lang siya 'no, nakita ko siya na parang step by step. Pero along the way, parang meron at meron pa ring mga pagkakataon na maaaring umalis. No, kasi yun yung parang, misconception ng ibang tao na kapagka pumasok ka, ikaw ay makukulong na dun 'no, even that term kulong 'di ba para Yeah. siyang jail, yun ang Yeah. tingin nila kulong 'no, pero
Actually, malaya, sabi nga ni Father Roy Rodriguez, ito naalala ko palagi, pag nagvo-vocation talk siya. Sabi niya, malayang dumating, malayang makakaalis, sabi niya. So, hindi siya kulungan na wala kang choice, kundi may kalayaan kang pumili at pinili mong manatili doon sa loob. No? At may kalayaan ka rin pumili na umalis. No? Kaya lang siguro... Father, impediment kasi yun eh. Isang hadlang kapag ka ikaw ay pinilit na pumasok sa kumbento o sa seminaryo. Kailangan bukal sa kalooban mo. Walang nagpumilit sa'yo, hindi ka tinakot, pero talagang sa yung desisyon na ito yung gusto mo, kaya naandyan ka sa seminaryo. Totoo yun, sister. Naalala ko yung isang pari natin, no? Hindi ko na lang babanggitin, pero it's an actual case, di ba, na siya ay nagpa-ordain kasi napilit lang siya ng kanyang mga magulang. No? At kapag hindi siya sumunod, natatakot siya na maaaring atakihin sa puso yung kanyang mga magulang. No? So, parang life and death situation. Kaya, napilitan siya. Pero nung time na namatay yung kanyang magulang, ni-reveal niya no, na hindi niya talaga gusto. No? Kaya napakahalaga nung kagustuhan talaga natin. Kaya, na-dispense siya actually. No? So parang from the very beginning, parang kasal din, di ba? Sa kasal, meron tayong tinatawag na annulment. Na kasi from the very start, walang nangyaring kasal. No? Dahil nga either yung kulang sa kaalaman or kulang sa liberty or yung ano niya, no? Yung tawag dito, yung kanyang free will, no? Na pumili, no? Napilitan lang siya. Ayan. So, napakahalaga yon nung kalayaan. Yan, kalayaan na pumili. Isa sa canonical question, 'di ba, bago ka mag-enter sa amin sa novitiate, no? Tinatanong na, napipilitan ka ba? Meron bang Maganda 'yon, sister, dapat talaga paalala 'yon kasi baka yung iba sisihin pa nila yung kumbento, 'di ba? Kapag may mga hindi magandang nangyayari sa kanilang buhay, sasabihin nila, kasi naman pumasok-pasok pa ako dito. No, 'di ba, yung magbe-blame ka, 'di ba? You're pointing fingers at others. Pero actually hindi mo nakikita na it's your choice. So, kaya nga ito ay bukasyon, ito ay tawag, malaya kang sasagot, ika nga. Ito laging tinatanong din sa atin 'to, 'di ba? Kasi usually ang concept nila ng mga pumapasok ay mga heartbroken, no? Mga kumbaga sa babae hindi naligawan or sa mga lalaki naman ay binasted. Yan. Kaya sabi dito, totoo po ba nagkaka-crush din kayo noon? Paano ninyo hinarap 'yon? O siguro crush or love life? Kasi nga ang natin ngayon no holds bar na tanungan. Father, naalala ko noon pag tinatanong nila, "Sister, iniwanan ba kayo ng boyfriend niyo?" Hindi, iniwanan namin. Oy, tama, maganda 'yan, sister. Di ba? Kasi choice namin itong pumasok eh. Oo nga. Sino yung iniwanan namin, di ba? Kahit na iwanan. Tama. Ay, nako. Ako naman ako honestly, meron ako niligawan, pero ako'y nabasted. Pero hindi yun ang rason kung bakit ako pumasok. No, hindi naman yun. Kasi, well, it's a natural experience naman siguro. No? Yeah, Lahat ng kabataan. Makaka-relate dyan. No? Kapag ka ikaw ay nanligaw, syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon magkakagustuhan kayo. No? Pero sa bandang huli, it's a learning experience. And it makes us more mature in our decisions in the future. Ika nga. And sa atin, no, hindi dahil sa wala tayong pagmamahal na maaaring ibigay, kundi kaya nga tayo pumasok kasi we have so much love to give na hindi lang sa isang tao, no, kundi sa pangkalahatan, no, sa pangmaramihan, ika nga. So hindi lang boyfriend or asawa. Kung sa community life lang, kung 5 kayo diyan, lahat 'yon pakikisamahan. Yeah. Para ka nag-asawa ng 5. Tatay ko nung bago ako pumasok, Father, nung nagpapaalam ako, tapos sabi niya sa akin, kaya ka ba papasok ng kumbento kasi masama yung loob mo sa magulang mo? Hindi niya sinasabi sa amin. Sa amin. Sa amin. Pero sinasabi niya sa magulang mo. Tapos sabi ko, dahil nga sa pagmamahal na naramdaman ko, ay gusto ko yung ibahagi sa iba.
Hindi dahil sa masama ang loob ko sa inyo, no, galit ako sa inyo, pero yung love na na-experience ko sa inyo, ay yan ang gusto kong ibahagi sa iba. Tama. Kaya nga, no, yung sakripisyo. Ito yung isa pang tanong na laging tinatanong. Ano yung pinakamahirap na sakripisyong ginawa ninyo para sundin ang bukasyon ninyo? Ayan. Sa akin siguro so far yung pinakamahirap na nagawa ko yung pag-alis sa aking tahanan, no, sa bahay, no. Kasi Ah, in high school, no, yun yung unang beses na napalayo ako sa pamilya ko kasi yung aming aspirancy sa Calamba, Laguna, no. And it's the first time na mapalayo ako ng hindi lang ilang araw kundi ilang buwan o taon. And then after that, yung assignment ko din na first assignment ko sa Indonesia, so malayo rin. And then ngayon nandito ako sa Gibraltar. So mission, ang hirap Father. din. Oo, ang hirap na Nawala ka, Father. iiwanan mo yung pamilya mo. Lalo yung mga tatay ko, 87. So matanda na. Kaya parang inaalala ko din sila, no? Pero at the same time, bago ako umalis, talagang inoffer ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa kanila. No? At lagi ko sinasabi sa tatay ko, babalik ako. Antayin niyo ako. Sabi ko, sana nandiyan pa kayo pag bumalik ako. Parang meron siyang something to look forward to. No? And well, next year sana makauwi. Or this year pala, no? Ngayon 2026, sana makauwi ng November. After 2 2 years. years. Sa akin din, Father, ganun din. Yung pinaka mahirap, no, yung pagpasok ko. Kasi, syempre, iwanan ko yung family ko. Tapos, yung kakagraduate ko lang ng college, Father, eh. Tapos, ako yung eldest. So, syempre, parang iniisip ko na kahit papaano tumulong sa family, pero hindi ko nagawa in terms of yung material health. Pero I think yung more than that, yung spiritual health na lagi kong nagdadasal para sa kanila, ino-offer ko yung mga sacrifices ko para sa kanila. I think yun yung contribution ko para sa family ko. Tama. Sister, ano pa ba mga tanong dyan? Ah, Palagay mo ng mga kabataan para sabi sa dito, atin. Father, nagkakasala pa rin po ba kayo? Si Father po, nangungumpisal din ba? Paano nyo nilalabanan ang tukso ngayon? Siyempre, kala ni Nako. Father, pari Siyempre bilang kayo. tao, nagkakasala pa rin tayo, di ba? And yung mga temptations, oo, yung mga temptations, nandyan palagi, no? Pero, yun nga, no, nakaantabay palagi yung mga sakramento, no? Particularly yung sakramento ng pangungumpisal. Siguro iniisip nung iba, porke pare, di ba? Kanino mangungumpisal yung pare? So sa amin, pwedeng mangumpisal pa rin sa kapwa pare, o kaya kung may obispo, di ba? Pero not always na meron. No? Kaya nga, kung may pagkakataon, no, katulad recently, no, nung kami ay nag-retreat sa Fatima, may kumpisalan doon. No? Kaya kami ay nakapagkumpisal. No? And yung tukso, paanong nilalabanan? Well, number one, yung prayers. No? Yeah. And then, secondly, sa atin, sa Dominican life, yung community life natin, siyempre, yung mga activities natin, sabi nga, yung idleness is the workshop of the devil. So, as much as possible, yung ating mga oras, lalo yung mga bakanting oras, nilalagyan natin ng mga gawaing pangkabanalan katulad ng pagdarasal, di ba, yung pag-aaral, di kaya yung ministry natin, di ba? Yeah. Correct. Ikaw naman magtanong, Father. Okay, sige. Kung magba-vlog kayo, no, na ang title ay A Day in a Life of a Dominican, ano po ang magiging laman nito? Ayan, sister, kung ikaw daw ay magba-vlog. Nakapag-vlog ka na Sasama ba? ko dyan yung daily routines like prayer, tapos yung community, acts of the community like eating together, no? Yung recreation, tapos yung apostolate, no? So yun yung ano. Kasi parang practically doon umiikot yung life
life ko, life namin as Dominicans. So, At saka sister, naalala ko, merong nagtanong sa akin, yung chapter of faults, meron po ba kayo doon? ay, pagka, Holy Week, Father, meron kami nun. Ano Pero ba yung sa chapter of faults para sa mga tagapakinig natin? yung chapter of Falls, parang you are gathered together as a community. Tapos, you accuse yourself, no? In front of your community. Of course, hindi mo i-reveal yung mga personal sins mo. Pero yung Sins. mga transgressions mo, like for example, you failed in silence, you failed in your responsibility, something like that. You accuse yourself in front of your community. Tapos you ask for forgiveness. And yung community rin, syempre, papatawarin ka rin. Tapos at the end, may exhortation yung superior ng community. So yun yung Ay, ginagawa pa pala yun. Kasi ako'y tinanong ako dito ng ibang mga pare, no? Kasi nagsi-sharing kami nung nag-retreat nga kami. Kasama namin na karamihan mga diocesan. Yung iba taga dito sa Gibraltar, tapos may mga Pilipino rin. So nagtatanong sila. Kasi yung aming speaker ay Redemptorist na bishop. And then nag-share siya about his novitiate. No? Siyempre, lahat tayo may mga fun memories tayo ng novitiate. So yeah. sabi ko, kami nung novices kami, natutulog kami sa sahig. Tapos wala kaming dyaryo, walang TV, walang radyo. Yung mga sulat namin, hindi namin yan nababasa kaagad, kundi yung master namin yung nagbabasa. No? Tapos ibibigay lang niya kapag nakita niyang fit na basahin mo, or sometimes siya na lang ang nagsasabi kung ano laman ng sulat. So nagulat sila kasi syempre ngayon may data privacy na, no? Bawal basahin yung sulat ng iba. So sa atin may mga practices tayo, and then nagtanong sila kung ginagawa pa rin natin yung chapter of faults. So sabi ko, sa amin kasi hindi na ginagawa. No, pero yun nga, buti na lang sa mga madre pala ginagawa. Napanood ko lang to sa Non-Story, yung kay Audrey Hepburn. Ewan ko kung napanood mo na, sister. Diba yung, nandyan yung mga madre, na tapos siya ay nagsasabi si Audrey na, dimbawa, I accuse myself of Yes, yes. glancing, pag nakita niya yung sarili niya sa salamin, di ba? Mga gano'n na mga bagay. So, and pagka may hindi siya nabanggit, ewan ko kung tama yung ganong proseso, yung mga ibang madre, magbabanggit nung hindi niya nabanggit Na na na-observe sa kanya. na-observe sa Oo. kanya, di ba? Kami So naman, parang Father, hindi. Hindi hindi naman. naman, parang practice of humility, and Yes. at the same time, practice din siya ng fraternal correction. Kasi di Yeah. ba yung sa Bible natin na if you observe na mayroong ginagawang hindi maganda yung iyong kapatid, ay sabihin mo sa kanya. No? Sa Although ito rules hindi natin, personal, no? Father, sa rules of Saint Augustine na andun yung fraternal correction. Correction, no? Yung paternal correction, which is it's humbling, no, na Yeah. makatanggap ka ng correction galing sa ibang tao, and hindi lang yung parang, kasi ngayon kung minsan yun ang nawawala, no, yung pag-amin ng kasalanan, no, kahit na obvious na at lahat na ng mga pruweba ay nandyan na, no, pero binabaliktad pa rin yung katotohanan, no? We're talking about veritas, pero itinatago, no? At the more na tinatago, the more na nabubuko. Yes, totoo Di yan. ba? Lalabas at lalabas pa rin siya. Nagde-deny, todo deny, Father. Todo deny pa. Nagpapadasal pa kung minsan yung iba. Oo, ginagamit pa yung Diyos, di ba? Pero, ay nako, ewan ko na lang. Pero I think if you are really a Catholic, no, ipa-follow mo talaga yung turo ng Panginoon, no, which is really to admit your fault. No, naalala ko yung isang Siete Palabras ni Father Rico, ngayon lumalabas na naman siya in his yung memory ni Father Rico, di ba? Ay, Sabi ay, niya, ay, ay. sa langit daw walang magnanakaw. No, yung magnanakaw na katabi ni Kristo, hindi siya nakapasok sa langit dahil magnanakaw siya, kundi dahil sa isang dukha, sabi niya. And I think yung ginawa niya ay hindi yung pag-deny ng kasalanan, kundi yung pag-amin. At dahil sa pag-amin niyang yun, nakita yung kanyang simplicity. No, kaya siya binigyan ng entrance sa langit ng Panginoon. Humility rin, Father, no? Yung humility niya. Oo, yung To admit, humility niya na his... sabi niya, we deserve, sabi niya, we deserve this punishment that we have
But this man, no, wala siyang ginawang kasalanan, sabi niya. So, humility at saka yung pagsasabi ng totoo, 'di ba? Pagsasabi ng 'yun. Ano So, pa ba ang mga tanong ng mga kabataan? bakit po mahilig sa pag-aaral ang mga Dominiko? Hindi po ba kayo nauumay sa libro? Naku, hindi lang libro naman ngayon, pati ano, Google. Naggo-Google na, tsaka mga e-books. Pero kidding aside, kasi kung minsan yung studies natin, we see it as yung institutional studies. Of course, yun yung unang-una. Di ba Yeah. yung institutional studies? Pero we don't study just to get the degrees. Of course, practically ngayon, dahil tayo may hawak ng mga schools, no, kailangan tayo na nire-require ng gobyerno. Meron kang masters, meron kang doctors. Pero more than that, no, kung babalikan natin yung purpose ni St. Thomas, tayo ay nag-aaral, no, not merely to shine, but to illumine, no, to enlighten. And I think doon nang gagaling yung drive ng Dominicans para mag-aral, yung ating pag-share ng contemplation sa ibang tao. Kasi Tama. sabi nga, you cannot give what you do But you not do have. not have. Oo. So, tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral, hindi lang yung institutional, pati yung encounter natin sa ibang tao. No? Ito ay form ng pag-aaral. Yung mga naririnig nating sinasabi ng ibang tao, mga opinions nila. No? This is also a form of study. Yung ating fruits ng ating meditation, di ba? These are also forms of study. So, konektado lahat. And then, siguro sa ministry, no, ngayon nagtuturo kami ngayon ng mga high school dito. So para kaming nagkakatekismo ulit, no, ng mga kabataan. So in a sense, no, kahit na ikaw ay ano pang narating mo sa pag-aaral mo, babalik at babalik ka sa basics. Ako ngayon nagpe-prepare ako for adult baptism. No, nakakatawa yung mga tinuturuan ko, syempre mga adults na nga, no? Yung isa Espanyol, yung isa English, yung isa French. Pero lahat sila nagsasalita ng English. Pero kapag nagtuturo kami, yung Espanyol may dala-dala siyang katekismo in Spanish. No, tapos sabi ko, sige, what's it in Spanish? Sabi ko, yung first commandment, what is it in Spanish? Or yung mga sakramento. So i-express niya sa sarili niyang lingwahe, no? And pati yung prayers, yung Our Father, hindi niya memorize sa English. Pero memorize niya sa Spanish. Sabi ko, oh, that's enough. Sabi ko, if you know it in your own language, walang problema kasi panalangin pa rin. And doon sa kanyang pagsasalita, natututo din ako. Diba? Kasi, yung pala yung sa Spanish, ito pala yung word. Diba? So, hindi yung pag-aaral kasi hindi lang siya sa libro. Yeah. No? Matututo rin tayo sa ibang tao, sa experiences natin, and even online. Diba? Ikaw, sister, ano mo dyan sa studies? Four corners of the classroom. Classroom. Para bang nakakahong ka lang na yun lang ang aral. I remember, Father, when I was in Thailand, merong isang pare, parang naa-amaze siya sa amin, mga Dominican sisters. Kasi we were talking about theology, nakaka-relate kami, yung aming conversation, parang continuous yung aming conversation, any topic na aming pinag-usapan. Tapos sabi niya, tinanong niya ako, sister, nag-aaral ba kayo ng theology? Sabi niya gano'n. Sabi ko, Father, part ng formation namin yan. Sabi ko gano'n. Bakit? Tapos may sinabi siyang isang congregation. Sabi niya, kasi yung isang congregation, international congregation, sabi niya, pagkatapos ng perpetual nila, parang huminto na sila. Hindi mo na sila makausap ng yung medyo mataas-taas ba yung halimbawa yung something, mga theological discussion, yung mga ganun. Kaya mga encyclical ng Pope. Mga ganun. So sabi niya, bakit nakakasabay kayo? Ito sabi ko, Father, kasi importante yung study sa amin eh. No, we don't stop na, dyan lang, yan lang, hanggang dyan na lang, hindi. No? Magbasa, not necessarily na we enroll in the university, pero yung alam mo yun, sa life, tapos yung pakikinig mo kahit sa homily, di ba, natututo ka dun eh. Marami, mga retreats, marami kang natututunan din yan. Mga yun, different
forms of study, sabi ko ganun. Tsaka yung we want to be relevant, ika nga. No? Kahit sa mga retreat natin sa recollection, naalala ko yung isang pare. Sabi niya, paano ka bang gumagawa ng retreat? No? Yung PowerPoint. Sabi ko, after mo mag-isip ng topic, mag-search ka sa internet ng mga encyclical kung saan nababanggit yung word na yun. Halimbawa, hope, di ba? Year of Hope mo, merong encyclical. I-share mo yung encyclical and you become relevant kasi ay updated si Father. Kumbaga hindi lang rerum novarum yung alam niya, kundi alam na rin niya yung Laudato Si, di ba? So kumbaga updated din tayo doon sa mga resources natin, and I think yung mga reflections ng simbahan ngayon, yung mga encyclical natin, very relevant, no? Kasi it talks about climate change, it talks about brotherhood, di ba? Yung Fratelli Tutti halimbawa, sa panahon ng giyera, sa panahon ng may immigration. So very relevant, no, na well, even siguro LGBTQ+ ngayon. Maghanap ka lang AI, di ba? Oh, di ba na? Oo, ngayon. meron ng documents about AI, mga ganyan ba? Pinag-uusapan yung AI, si Pope Leo nga, di ba? May nabanggit siya recently doon sa kanyang address doon sa mga kabataan sa Amerika about AI. So, mga ganon, hindi siya ginagawa para sa sarili, kundi para may ma-share tayo, di ba? And ako honestly, although scandalous, total ano naman to open all na. Kung minsan pag tinatanong ako, sinasabi ko lagi, ayoko na mag-aral. No? Ibig sabihin, ayoko na ipagpatuloy pa yung institutional studies ko. Pero after ng experience ko dito sa mission, at saka sa edad din siguro, parang nafe-feel ko, parang gusto kong kumuha ng canon law. Di ba? After ko naging parish priest, or parang gusto kong, not just to get the degree, no, but additional learning kasi experience ko dito halimbawa, may mga nagtatanong about annulment. 'Di ba? Yung court ng pagdinig ng mga annulment na 'yan. So, parang ako nafi-feel ko hindi pa ako ganoon ka-equipped, no, na okay, ito pala concern ng mga tao ngayon. So, kaya gusto mo siyang aralin, no? And it becomes interesting now kasi unlike before na binabasa mo lang siya sa libro, ngayon may mga concrete cases na. Oo, na-experience mo na on the ground na ito yung tinatanong sa akin nung isang araw, hindi ko maisagot-sagot. Di ba? So, mga ganon. Pareho pala tayo, Father. Ako nga, lagi nga ako sinasabihan din na ang hilig-hilig ko daw mag-aral. Ang dami-dami kong gustong aralin. Kasi baka akala. Nagpapaalam nga ako nung one time, sabi ng probinsya, huwag ka na mag-aral. Akala kasi nila parang meron kang goal na, yun nga, makatapos ng LA. Pero hindi lang kahit yung mga conferences, seminars, di ba? Ako sa counseling, lahat ng makita kong mga nag-o-offer dyan, grief therapy or kung ano, tinitake ko lahat kasi alam ko, darating ang pagkakataon, may lalapit sa akin na mag-asawang nag-aaway. Di ba? Magagamit mo yung marriage counseling. Or merong namatayan, di ba? Magagamit mo yung grief counseling. So, it's a continuous process of learning and being able to help. No, siguro yun yung natin yung makatulong. Padre, yung isa, ako sinasabi ko nung dati nung bata ako na there's joy in discovery, di ba? Yung when you discover something na, ganito pala to, di ba? Parang ang saya kasi natuto ka, nalaman mo yun, and then you share it to others. True. Ito sabi dito sa isang tanong, paano ninyong inilalarawan ang sarili ninyo nung high school pa kayo? Naku, naalala mo pa ba to, sister? Siguro pala-aral na kayo at pala-dasal noon pa man. Sinong unang sasagot, Father? Ikaw o ako? Ako? Sige, ako muna tapos ikaw. Sige, okay. Sa akin, nung high school ako, naalala ko, altar server ako. No, kaya kumbaga, ewan ko kung that counts as paladasal, pero araw-araw nagsisimba. Tapos, after the class, dumadalo ako lagi akong dumadaan sa Blessed Sacrament din pala dati. Naman, iniisip ko ngayon, sister, hindi ako holy nung high school, pero parang ngayon, pag binabalikan ko yung high school. Huli ka pala. Oo, huli pala ako. Kasi dati para siyang routine lang dati sa akin yung pagsisimba, tsaka yung pagdaan sa Blessed Sacrament.
Pwede nating Pero sabihin, Father, na parang oo. ando na yung seed, 'di ba? Yun na nga, siguro yun yun at saka nakatulong siya na consciously or unconsciously, yung ginagawa natin is naiimpluwensyahan na tayo spiritually 'no. Kasi yung pagdalaw ko sa Blessed Sacrament dati naalala ko talagang I find peace. Yung parang it's a place where you can sit down quiet, although aircon yung, Adoration Chapel kaya ang sarap Mm. tumambay doon. Pero parang kulang kapag hindi ka dumaan dun. Yung 'pag dumiretso ako ng bahay na hindi ako dumaan kasi yung school namin malapit lang din sa church and then naglalakad lang din ako pauwi. So parang kulang kung hindi ka dadaan doon. Tapos Palaaral, ayan si Father Coronel masasabi niya. Palaaral nung nasa seminaryo ako lagi ako sa gabi ano, nagpupuyat ako sa gabi kasi nakikita ko yung mga nag-aaral na seminarista. Pero hindi ako nag-aaral, kinukulit ko lang sila. Oo, kinukulit ko para hindi sila mag-aral. Tapos ako naman mag-aaral ako 'pag huling minute na, ayan. Yun yung mga parang ano dati, anong tawag mo dito, crammer. Ayan, gano'n ako dati. Ikaw Sa sister, nung high school? nung high school ako, hindi pa ako active sa simbahan, pero nagsisimba ako pag Linggo kasi crush ko yung pari namin eh. Ay naku, talaga? Ay, ibig sabihin, yung gusto kong uupo dun sa unahan. Kasi gustong-gusto ko yung Ah, pare dahil ang galing niya yes. mag-hubli. Pero ano rin ako, mahilig din akong mag-visit sa Blessed Sacrament. Kahit nung elementary ako, parang natutuwa ako na pupunta sa chapel. Tapos ano, yung uupo lang ako, tahimik, nakikinig lang ako dun sa huni ng ibon. Elementary ako gano'n. Tapos nung high school ako gano'n din. Tapos nung college gano'n din. Na, na naging active nga ako sa Santo Domingo. Naging barkadahan kasi ko no'n eh. Malapit pa kayo sa Santo Domingo, sister? Sa Frisco. Okey. So, kaya Tapos naging naging member kayo active. ng barkadahan ni Santo Ayan. Domingo. O, tapos Si yun, Father Sunny Ramirez pa yon. yes, yes. Siya ang spiritual director namin. Oo, napakalaki ng role ng mga youth groups 'no, lalo na sa pagbubuo ng bokasyon. Kaya Yeah. nga So, yeah. yung altar server katulad ako naging altar server ako or yung mga Legion of Mary or yung mga choir natin, mga lector commentator ng mga kabataan 'no. Kaya kailangan talaga i-nurture natin yung mga ganong, bokasyon sa grupo, ng mga grupong 'yan sa school or sa parish natin. Ayan. So, sabi rito, ano pa ba yung mga tanong, sister? Ikaw naman Sabi magtanong. dito, may oras po ba kayong maglibang? Ano ang mga hobbies nyo? Nako, ikaw sister muna. Mag-iisip pa ako eh. Oras kayong maglibang? Oo, oo Maglibang. naman. Siyempre, I give myself time, yung, yung para sa sarili ko, yung time for myself. Hindi pwede yung trabaho ka ng trabaho or parang, Self-care. Kumbaga, yung tinatawag nilang yeah, that's self-care. part of self-care. So, ako, ang gustong-gusto kong gawin is magbasa, makinig ng music, o meron din akong hobby yung diamond painting, ganyan, o kaya yung nagko-coloring, yung mga ganun ba? Art. Art, yan, Oo, yan. art and Kaya, craft. tatanim, kung ano-ano, kung ano-ano. Ganchilyo. Hindi kayo nagaganchilyo. Hindi na pwede. Ah, oo, yung iba. Ako nung high school ako, cross-stitching naman yung aming project eh. Kaya natuto rin akong manahin. Ako paglilibang, nagmo-mall, yun yung isang ano ko, yung lalabas 'no, kasi, lagi na lang sa halimbawa sa kumbento o kaya sa opisina 'no. Nung nasa Pilipinas ako yun yung madalas kong gawin. Pero dito sa Gibraltar, naglalakad ako, yung kasi meron ditong Rock of Gibraltar ang tawag nila, yung Mm. pinakabundok. Ano lang naman yan, malapit lang naman, kaya lang para ka nagha-hiking. So, Mm. magandang exercise. At the same time, nakaka-clear ng mind mo, tapos yung nakakasinghot ka ng fresh air Mm. and, ayun nakakatulong siya holistically 'yan sa mental health. So, yun yung pinaka-hobby 'no na ginagawa ko. Mahirap Ayan, po ano bang pa ba? mabuhay sa komunidad
May tampuhan din ba sa kumbento? Kung Nako, meron, paano nyo ito hinahandle? wow, ano 'no, napaka-realistic na tanong. Oh, well, sa atin kasi kung saan mayroong dalawang tao 'no, nakatira sa isang bubong, maaaring magkaroon talaga ng mga tampuhan, 'di ba, or yung mga Conflict, tension 'no, yeah. mga conflict, mga Yeah. tension. Just imagine in a community na the smallest could be, kami dito sa Gibraltar, dalawa lang kami, 'no? Pero sa atin sa isang house dapat at least Tatlo, tatlong yes. tao to form a community. And then it could be as big as 10 or 8 to 10 or 40, no? In the case ng UST, parang 40 pari diyan. So, just imagine, imposibleng walang magkaroon ng tension o Yeah. conflict, no? Kaya dun sa tanong na may tampuhan, yes, meron pa rin. Paanong hina-handle? Ako palagay ko depende dun sa tao. No, na nakatampuhan. Kasi merong ibang mga nakakatampuhan na kailangan kausapin mo kaagad, 'di ba? Meron Mm. naman yung ibang mga nakakatampuhan na kailangan mong palipasin yung oras, 'di ba? Meron namang iba na baka akala mo galit sa'yo pero Hindi hindi pala. pala, 'di ba? Ikaw Meron lang pala siyang yun. ibang ikaw lang palang gumagawa ng issue. 'Di ba? Or meron din naman yung mga talagang, hindi ka kakausapin, tatahimik. Tayo naman, we just, respect their silence, 'di ba? Na tuloy-tuloy yung ako may na-experience akong ganyan, yung tuloy-tuloy yung hindi kami nagpapansinan. Pero towards the end, bigla na lang niya akong kinausap, 'no? And then sinabi niya kung ano yung ayaw niya, 'no? And then after that, naintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Pero it took years, 'no? Mga 1 or 2 years 'yon, 'no? Just imagine, gano'ng Tal katagal. Mm. Father, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng conflict at saka tampuhan kasi iba-iba kayo ng personality, 'di ba? Iba-iba kayo ng background, iba-iba kayo ng pati sa formation, iba-iba din. No, True. kung sa family Yung nga edad, natin, edad sister, edad, matanda-tanda yan, ka. tama. Tapos kung magkaiba pa kayo ng kultura, mga ganun ba, Hmm, kung international community. Kung sa family nga, nagkakatampuhan, nag-aaway din ang mga magkakapatid, siyempre sa hmm, kumbento, ganun, hindi yun maiiwasan. Kaya lang mm, siguro ang difference din, no, alam natin kung bakit tayo nasa loob ng kumbento, di ba? mm. True. Kumbaga kahit iba-iba tayo ng pinanggalingan, iisa tayo ng Diyos na sinasamba, Yes, iisa isang tayo goal. ng Goal rule sa na buhay. sinusunod, 'di ba? Yeah. Goal sa buhay, and then tayo bilang Dominican 'no, tayo ay pinag-iisa ni Santo Domingo. So, dahil doon nagkakaroon tayo ng point of unity 'no, Yeah. even if, meron tayong diversity, sa iba-ibang mga paniniwala, pero iisa pa din. Ito yung tinatawag na synodality. Synodality, ang galing, naipasok mo 'yan sister, Pagkakaisa kahit Ay, magkakaiba-iba tayo. correct, correct, ayan. So, ano pa ba ang mga tanong? Paano kayo Ano, nananatiling masaya kahit madami kayong responsibilidad? Ikaw ba sister, marami kang responsibilidad? medyo Ngay pa. Pero okey. I find joy in my community. Alam niyo yun, pagka magkasama kayo sa table, tapos nagkukwentuhan kayo, yung mga, yung kahit na yung mga daily routines na nangyari, no? Ang saya. Kasi yung nagkakaintindihan kayo, nagtutulungan kayo, tapos yung mga jokes yung ganyan. Kaya parang sa akin ano, you look forward na pupunta ka dun sa table para Mm, makasama mo yung community. Para sa akin yun yung joy ko. correct. Kahit na kung responsibility na dinadala. Sa atin kasi baka yung iba iniisip nila yung responsibility, yung mga posisyon, 'di ba? Like halimbawa sa eskwelahan kung head ka ng school, o di kaya naman ikaw ay nagtuturo, 'di ba? O di kaya naman ikaw ay, nag-aaral, 'di ba? Ito yung mga or ikaw ay official ng province, 'di ba? So, parang sa atin it's a responsibility sa posisyon, pero at the end of the day, katulad nga ng sinabi ni sister, lahat tayo magkakapatid. Yung parang hindi mo dala-dala yung mga titulo mo kapagka kayo ay umupo sa isang mesa.
upang magkwentuhan bilang magkakapatid, no? And yun yung nagiging source ng joy natin, no? Katulad nga yung sinabi ni sister, yung kwentuhan ninyo sa bawat isa, di ba? Yung at saka it keeps you sane. Yeah. Naalala ko yung isang pari namin, sabi nga niya, he always finds time to be with the choir sa prayer. So, bukod sa siya yung tumutugtog, kailangan nandun siya. Pero kahit napakarami niyang mga responsibility sa university, palagi siyang present sa prayer, sabi niya. So, yun na lang yung oras na nararamdaman niya yung pagkarelihiyoso. Yun. Okay, itong tanong, Father, ano ano ang pinaka hindi nyo malilimutang karanasan sa inyong ministry? Naku, sister. Naku, parang napakadaming hindi malimutan, pero Ako din, parang ang dami rin hindi ko malimutan eh. magbigay na lang siguro ng ilan. Siguro yung experience ko sa Thailand, no? Mm. Nasa foreign mission ka, tapos alam mo yon yung nasa formation kasi ko yun nasa Thailand. So, yung community ko ay international community kami kasi iba-iba kami ng lahi. Tapos syempre you are in another culture, within another culture, no? Tapos parang very challenging sa akin yung how to live in a community na kahit na magkakaiba kayo. Tapos when I go out, siyempre I am living in a Buddhist environment. Mm. Tapos minority lang ang Catholics eh. So, halimbawa, nagturo ako sa school. Kung ang population ng school namin ay nasa 1,600, ang Katoliko lang doon ay mga 20. O di, paano ka makikipamuhay sa kanila, no? Parang sa akin, kahit na we don't speak of the same parang about faith, no? Pero para sa akin, challenging pa rin. Paano ka makikirelate sa kanila? No? Na so much so na tinatanggap ka nila bilang isang Katoliko, bilang isang madre, at saka bilang isang foreigner, missionary. No? So yun, hindi ko makalimutan yung experience ko na kahit na hindi mo sinasabi, pero na-appreciate ka nila, no, in my own way, no, na kahit na hindi nila ako naiintindihan, pero na-appreciate nila yung ginagawa ko para dun sa neighborhood namin. Parang ganun, sa community na. Oo, correct. Sa akin naman, sister, katulad niyo din, no, yung sa mission, no? Kasi kung minsan meron tayong tendency kapagka sa local, ah, routinary, no? Kapagka ikaw ay natanggal sa comfort zone mo, like your own country, o parang yun yung nagiging mas memorable. Pero at the same time, bawat lugar naman na puntahan natin, para sa akin mission pa din, no? Like na-assign ako sa Iloilo, na-assign Mm-mm. ako sa Manila, no? Na-assign ako sa Indonesia, ngayon na-assign ako dito sa Gibraltar. So, para sa akin pare-pareho silang mission and pare-parehong may hindi makakalimutan. Pero yung isang hindi ko malilimutang experience, hindi siya related sa aking assignment. Ngayon bigla lang nag-flash sa mind ko. It's when pumunta ako sa Camiguin, dun Ah, sa island na ano natin, ah, parang mission island natin sa norte. Habang kami ay nag-uwi, na muntik na kaming, ewan ko, feeling ko mamamatay na kami. sa sobrang Kasi lakas ng alon. maliit na bangka na single engine. So dun sa mga bumabiyahe diyan, alam nila 'pag single engine sa kalagitnaan ng dagat magre-refill ng gas 'no, na dala-dala nila. And then yung maalon siya 'no, kasi sinabihan na kami na, "Father, hindi po advisable na pumunta." 'No, pero kami, matigas ang ulo dahil meron akong kailangang puntahan sa Apari, so kami nag-cross 'no. And in the middle of it, dun talaga yung parang may mga waves, yan, basang-basa lahat ng gamit namin. Yun yung napapadasal talaga ako na, Lord, katapusan ko na, 'di ba? At saka paulit-ulit sa isip ko yung eksena nung Jesus calms the storm. Mm.
And yun, sa awa naman ng Panginoon, nakatawid kami, no? Pero natuto na ako. No? Nasusunod, hindi na ako sasakay ng single engine na bangka. At hindi na rin ako Tsaka pag may magmamatigas na in-advise ka, ulo. Father, na huwag kayong Yes, tumuloy, huwag huwag na kayong kayong tumuloy. tutuloy, huwag kang tutuloy, no? Kasi yung Coast Guard actually nandun sa Pangpang, saktong nakalayag kami, tinitignan kami ng Coast Guard. So sabi nung bangkero, kasi ang nasa bangka, bangkero ako at saka yung isang pari lang dahil maliit lang na bangka yun. Sabi, Father, alam mo ba bakit nandun ang Coast Guard? Sabi ko, bakit? Pipigilan dapat tayo. Sabi, kaya lang dahil naka-diretso na tayo, hindi tayo napigilan. Sabi niya, pero yun na nga sabi ko. Pero maramdaman mo yung kamay ng Diyos, no, na hindi ka pababayaan. At saka hindi mo pa oras. Doon ako naniwala talaga na kung hindi mo oras, hindi mo pa Hindi pa oras. talaga. Ayan. Naku, ilang minutes na lang, sister. Parang last question na lang yata tayo. Kaya nga, Ayan. Father. Paano po kayo nagdarasal kapag pagod, lutang o pagpiling ninyo ay parang malayo ang Diyos? Yan ang ating last question for the day. Paano kayong nagdarasal kapag pagod? Pag pagod, pag Lutang o nagdadasal, feeling nyo ay parang malayo ang Diyos. nandun pa rin ako. Yun, tama. Just be Kahit present, no? yes. No, alam ni Lord na, Lord, alam mo, pagod ako, pero nandito pa rin ako sa'yo. Tama. Wala man akong Yung sabihin, pero nandito pa rin ako. may retreat kami dati, adoration, umaga, tanghali, gabi. No, at tapos isang oras. Tapos Parang, ano yan, natutulog. Father? Parang Ignatian retreat ba yan? O siguro, hindi ko maalala pero sa Galilee namin ginawa. Tapos ang Ignatian facilitator yung namin, Father. oo, si Monsignor Bernardo, no, na sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Pero yun nga, every hour, 1 hour yun. Tapos natutulog na lang yung iba. Tapos sabi namin, Monsignor, okay lang po ba yan na tinutuloy-tuloy pa rin natin yung adoration, natutulog na lang po yung iba. Tapos sabi ni Monsignor, well, you sleep in the presence of the Lord. Sabi niya, so parang pumunta ka pa din, nandun ka sa presensya ng Panginoon, pagod ka, natulog ka, no? Pero ang punto, naandun ka. Di ba? You're present. Or sleeping in the loving arms of the Father. Oh God. Yun. No? At saka yun, ito yung, Father, ito yung tinatawag na horizontal meditation. Meron pala dyan, ha? Ngayon ko lang nalaman yung horizontal meditation. Joke Ano, ha? Natutulog. Sarap ng tulog namin noon kasi very peaceful. Imagine, no? Nasa presensya ka ng Blessed Sacrament. Pero mga nakikinig, wag naman kayong papasok sa Blessed Sacrament, sa adoration sacrament para matulog. Oo. Kumbaga, nakatulog ka dahil nagdarasal. Hindi yung pumasok at gusto mong matulog. Iba yun. Oo. Ganun yun, no? So, ayan, keywords na ba tayo? Keywords na. Anong keyword mo, sister? Sa akin, ang keyword ko ay yung katapatan. Tsaka last word. Katapatan, Father, katapatan. Yung katapatan sa bukasyon kung saan ako tinawag ng Diyos. Di ba meron kasing saying, ayun sa Bible na, if you are unfaithful, God remains faithful. Remains faithful, yes. Parang yun ang gusto ko na, actually yung paborito kong kanta yung God's love will remain forever. Parang yung faithfulness ba na maging tapat ako sa aking bukasyon, na sana no, na hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng aking buhay ay maging tapat ako sa Panginoon. Wow. Sa akin naman yung aking keyword ay katotohanan, no? Kasi yung ating topic ngayong gabi, Dominican Tell All, Spill the V, so yung V natin ay veritas o katotohanan. Veritas. And I think yung katotohanan, yung pagpapakatotoo, napakahalaga. No? Kasi kung minsan, yung iba, dinideny nila yung bokasyon nila. Kumbaga, alam naman nilang may bokasyon, they deny it. Yes. And some people naman, alam nilang wala naman silang bokasyon, pero pinipilit, di ba? So, sa akin, napakahalaga nung pagpapakatotoo. Ayan, ngayong katotohanan. To accept the truth, and of course, ultimately, the truth, no, is Jesus Himself, yung ating Panginoon. Ayan, so, ayan, maraming salamat po sa ating mga kalakbay at sa ating
pilot episode no ng ating Usapang K Season 4. At magkikita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Usapang Usapang K. K.